Sa panahon ngayon, ang hirap na mag-budget. Pataas ang bilihin, pero ang sweldo ko hindi naman tumataas. Ano kaya ang gagawin ko? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 common misconception about budgeting. Baka, biktima ka na. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Sa usapang budget mo naman tayo dito ha. Ito na, marami tayong mga maling akala na nagpapahirap po sa ating buhay, lalo na pagdating po sa budgeting. Iwasin po natin mga ganitong kaisipan. Kaya nga sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 most common misconception about budgeting that makes us poor. Handa na po kayo, Naku, super excited po ako na talagang pinag-aralan ko ito at the same time. Marami akong mga kinausap, tinanong, at kung bakit sila nahihirapan mag-budget. Ito, number 1, ayaw ko mag-budget kasi masyado siyang mahirap. Masyado siyang restrictive. Ayoko mag-budget. Ayoko makinig kay Kitan. Naku, masyado na ako maging kuripot. Hindi na ako masaya ang aking buhay. Wala na akong tinatawag na joy. Hindi na ako makakapagkape. Hindi na ako makakapag-travel. Hindi na ako makakapag-milk tea. Sandali lang. Yours truly, ako po ay nagta-travel. Ako po ay nagkakape. Ako po ay nagmi-milk tea. Ako ay nag-e-enjoy. Wala namang problema po sa pagbibili nun. Ang tanong lang, may budget ka ba? Hindi, sa totoo lang, di ba? Pag may budget ka, afford mo, kahit anong gusto mo, bilhin mo. Birkin na bag, okay lang. Walang problema. Birkin, milyon. Kumikita ka naman ng 10 million naman. Bumili ka ng 1 million, okay lang. Kaya mo eh. Kaya nga, huwag mong iisipin na parang kawawa ka pag nagbabudget ka. Walang kinalaman yan. Ang tanong lang, may kakayanan ka pa. Di ba? Number 2 misconception pagdating po sa pagbabudget ay ito. Yung pagbabudget para sa mga tao may problema lang sa pera. Para sa mga tao, kami naman, may pera naman kami. Ito lang ang reality, Pag gano'n ka mag-isip, darating ang panahon, mauubos ang iyong pera, magkakaroon ka ng problema sa pera. Ang kaganda kasi ng pagbabudget. Hindi lang to sa mga taong may problema because I do believe, prevention is better than cure. Mas maganda na. Umiiwas ka na, di ba? Pag namamanage mo ng tama, you live within your means, di ka nag-overspend, hindi ka natutukso, na-achieve mo financial goals mo, tapos nakakapag-ipon ka, syempre, wala ka ng problema. Number 3 misconception pagdating sa budget. Kailangan magaling ka sa math. Hindi naman ako magaling sa math. Alam niyo ba yung calculator? Alam niyo ba yung Excel? Alam niyo ba yung computer? Alam mo, kailangan lang marunong ka mag-type. 59 times 2, ang hirap, di ba? 108. Kasi meron akong abacus sa aking utak. Pero kung nahihirapan ka, may calculator, basic arithmetic na naman. Di ba? May mga budgeting tools that can help you to manage. Fourth misconception pagdating po sa pagbabudget, hindi ka na talaga flexible. Kailangan talagang antigas-tigas mo na pag ikaw ay nagbabudget. Kuripot ka na pag ikaw ay nagbabudget. Again, ito na naman. This is not an issue of being kuripot. This is an issue of practicality and affordability. Ulitin ko practicality and affordability. Practical. Syempre, pag hindi mo pa kaya, huwag mong pilitin. Let's be more practical. Huwag tayo bibili ng branded. Practical tayo, bibili tayo generic. Kung hindi mo pa kaya mag-abroad, di ba, ng travel, di practical, di local. Kung hindi mo kayang kumain pa sa mga matataas na mga presyo ng restaurant, di mag-eat at home ka muna. Practical. And then next issue is what? Pag mabudget po, you ask yourself, afford mo ba o hindi? The reason why you are learning how to manage your finance is not for you to get into debt, it's not for you to overspend. Kaya ang parating tanong, kaya ko ba to o hindi? Masama ba na kumain sa labas? Hindi. Ang tanong lang, hindi yung kakain sa labas. Ang tanong, meron ka bang budget? Kaya bang kumain sa labas? Pag sinabi ng budget mo, kaya, go ahead. Pag sinabing hindi, hindi. Kasi dati, kung hindi ka nagbabudget, naisipan mo lang kumain sa labas, kumakain ka na. Pero ngayon, nagko-compute ka na-realize mo na hindi mo kaya feeling mo deprived ka. Bago tayo pumunta sa panglimang maling misconception pagdating sa budget, tatanungin ko muna si Cecil Gauden, si Chart TV, at the same time si Pension CTZ. Kamusta naman ang inyong budget? Number 5, malaking kasinungalingan pagdating sa budget, kaya hindi sila nagbabudget. Nakakaubos ng oras, time consuming. Ito lang po sa umpisa talaga kakain ng oras kasi wala ka pang alam di ba? Back to zero ka di ba? Isusulat mo lahat parang feeling mo tedious talaga. Pero ito yung good news. Pag ito ay nakasanayan mo, hanapin mo na siya. Alam mo, every month super excited po ako na talagang update ng passbook. May passbook pa ako ngayon di digital. Medyo old school po ako. Pagka-print, lalabas kung magkano ang balanse. Tapos ilalagay ko sa Excel. Pag nilagay
nilagay ko na sa Excel kasi 8 ang bank account. Kung 8 ang bank account, lalabas na yung 8 bank account. Malalaman mo na total kung magkano. Ang sarap ng feeling. What a feeling! Yes, pag nakikita mo, lumalaki ang ipon mo, di ba? Sa umpisa lang yan, budgeting apps na yan, automated na yan, masaya ka na. Number 6 misconception pagdating sa budgeting is this: kailangan mong isuko lahat yung enjoyment mo para ikaw ay makabudget. Again, hindi po totoo yan. Huwag po kayong magpapabudol sa mga ganun na sabihin, naku, huwag kayong makinig kay Chinkitan. Magiging boring ang buhay nyo. Hindi ka na mag-e-enjoy sa buhay. Uulitin ko po, yours truly nag-e-enjoy sa buhay. Hindi dahil sa malaki ang aking kita. Dahil natuto lang ako mag-manage ng aking pera. If I have to compare myself, ito lang, atin-atin lang to. Kung naalala ko pa nung panahon ako ay nag-aartista at kahit ayaw nyo maniwala, wala akong magagawa. Yung kinikita ko sa pagiging artista, kukumpara ko sa mga malalaking artista, napakalayo po. Napakalayo. Ang laki-laki ng kinikita. Siguro kumikita sila ng 50,000 pesos per day. Ako kumikita lang ako ng 5,000 pesos per day. Noong 1980s, no? 1980s yan ang PF ko, talent fee ko. Yan, ni-reveal ko na. Pero fast forward, 30 to 40 years from now. Kasi ganun na ako kang katagal na wala sa pelikula. Ngayon, nakikita ko yung buhay nila. Ngayon, tight sila. Hirap sila. Pero ngayon, nakaka-LL na ako. Bakit? Mas malaki kita nila dati. Ba't ngayon, hirap sila? Ako, mas maliit ang kita, ba't ngayon nakakaginhawa? Kasi nga, marunong ako mag-budget. Marunong ako magdisiplina. Diba? Kaya ngayon, nakaka-LL ako. Pero bago tayo pumunta ng number 7, gusto kong nga, huwag kayong aalis hanggang number 8. Yung number 8 po ang pinakamahalaga. Sana huwag magkamali sa number 8. Budget misconception. Nagpapahirap po sa atin. Budget are one size fits all. Ang ibig sabihin po niyan, template lang naman yan. Susundan mo lang yan. Pwede na yan. Alam mo, ito lang sabihin ko po sa inyo. Ang pagbabudget po, walang pong template yan. Depende yan sa tao. Depende yan sa sitwasyon. Depende yan sa kinikita. Depende kung anong ginagastos. Depende yan kung anong priority. Iba-iba po yan. Kaya pag tinanong nyo ako, ano kaya pinakamagandang formula para tayo ay makapag-budget? Is it 10, 20, 70? 20, 30, 50? Ano ba talaga? Wala. Walang tamang formula. O kung sabihin ko sa yung 10, 20, 70, 10% savings, 20% investment, 70% panggastos mo. Kung hindi mo naman afford yun, hindi po pwede. Kaya nga parang ganito lang yan. Parang sa weights po. Hindi ko pwede sabihin, kailangan mag-umpisa ka ng 20 pounds. Kailangan mag-umpisa ka ng bench press, 100 pounds. Kung 100 pounds mo, kung atakihin ka naman sa puso, ma-hospital ka pa. Probably, pwede ka mag-start sa 5 pounds. Tama? Sa 5 pounds, pag lumakas na yung muscle mo, gawin mo 10. From 10, gawin mo 15. 15, gawin mo 20. 20, pataas ng pataas. Until such time na tamaan mo yung gusto mo. Likewise, sa pagbabudget, umpisa ka. Ito, 5% savings, 5% investment, 90%. Pag gumanda na, gawin mo 5, 10, 85. Pag gumanda na kita mo, 10, 10, 80. Pag gumanda na, 10, 20, 70. So in other words, walang one size fits all. Naliliwanagan na ba kayo? At number 8, ang pinakamahalaga na misconception, sana nandito pa kayo. Once you create a budget, that's it, pansit. Hindi mo na kailangan ayusin. Pag ganun ka mag-isip, nako, mauubos ang budget mo. Kasi ang paggastos po ay ever-increasing at nag-a-adjust po talaga. At minsan, wala tayong plano na bigla na lang may nangyayari na hindi natin inaasahan. Kaya kailangan mag-adjust ka talaga. Minsan din naman, di ba, biglaan na lang po. May nagkakasakit sa bahay. Biglang na-o-hospital. Kaya kailangan natin i-adjust ang ating budget. Always remember, ang budget po ay hindi batas. It is only a guide. Kaya wag po tayong masyadong rigid, wag tayong masyadong matigas. Oo, sa 8, sa sinabi ko, saan ka guilty at ano ang na-realize mo sa session na ito? Paki-type na lang sa comment section. Kung kayo ay nag-enjoy sa session na ito, ako rin nag-enjoy po ako in educating and giving value to you. Tatandaan, tamang karunungan at tamang disiplina po ang susi. Kung kayo po ay nag-enjoy sa session natin na ito, ako nag-enjoy po, pwede ako humingi ng request po sa inyo. Pwede. Ang request ko lang, please like. Number 2, subscribe. Number 3, cut paste, share nyo naman sa social media nyo para mas marami pang taong ang matuto at makinabang. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.